Ito po ang ating unang pag-binaryo sa karangalan ng patron San Isidro Labrador, no? Naway higit tayong gabayan sa pagtaak natin sa daigdig na ito, sa pagdiriwang sa kanyang kamistahan bilang isang nagasunod na Jesus. At tulad sa Ebanghelyo, hindi lang tagasunod, tayong na Pilipino, meron tayong isang katangian, ano yung dingas ukol, magaling sa una, pero magaling nawawala, na tawag dito, hindi tumatagal. Bahagi yun. Yung pagyaya na ipinahayaw na Jesus ay dapat ay mananatili, mananatili hanggang wakas. Ang ating pagningas nawa ay tunay na magpatuloy pangalagaan, tawag na natin dito ay maintenance. Bahagi ho, napakahirap yung maintenance. Yung mga nalitar, kapag pinag-usapan mo ang maintenance, ang nasa isip ay gamot, bahagi mo, na makita ko natin. Lahat po, kinakailangan ng maintenance. Sa larangan ng simbahan, ang tawag na natin dito ay yung pangangalaga. Kaiba po yung pangangalaga na patuloy, hindi lang nagpapatuloy, ngunit nagpapatuloy na alinaw-munga. Sa unang pagbasa ay may suliranin na hinarap ang mga unang mga Kristiyano. Bahagi yun, kasi ang pinag-usapan dito ay yung circumcision. Kasi yun sa mga Hudyo, bago ka maging Hudyo, yun yung kanilang pinakabinyag. Kaya kung minsan kung sinabi na binyagan ka na ba, kung minsan binuan ng mga kabataan ay yung sabihin ay kung tuloy ka na ba. Pero sa pananampalatayang Hudyo, sabi ko nga sa inyo, kapag pinag-usapan natin yung salitang Hudyo, tumutukoy ito sa pananampalataya, religion. Kapag sinabi natin Israelita, nabanggit po ng linggo, natin tumutukoy ito sa lahi. So, bahagi ko. Ngayon, ay nakita natin na sa pangalan ng mga laban, hindi lamang yung mga Hudyo, yung nananalig kay Jesus sa pangaral ng mga apostol. Kasi maraming po ng pagbasa ay gawa ng mga apostol. Ang ilang mga sumusunod ay mga Grego, mga Hintil na Grego. So bahagi sa mga Israelita, mga Hudyo, automatic na yun, kasi Hudyo na sila. Ngayon, may mga grupo na rin na kinakailangan ng mga Kristiyano na dating Hudyo. Kinakailangan mo na sila ay ma-circumcise. Niyanahin sila na maging requirement ng circumcision para sa magtanggap kay Jesus. Bagamat tayo mga Pilipino, hindi na bago sa atin, pero hindi yun ang pamantayan natin kapag sinabi natin ang malagay ay yung sakramento ng binyag. Circumcise ka nga o hindi. Pero sa mga Hudyo, yun ang kanilang pangalan. Ang sabi ng iba, hindi naman kami magiging Hudyo para maging So bahagi yun. Para lang sa inyong kalaman, may dalawang main religion na nire-require mo sa circumcision. Para lang sa inyong kalaman. Ano yun?
Muslim at saka Hudyo. No? Yun ay kinakailangan ikaw ay yun ang kanilang form of binyag. Ano? Circumcised ka. Yun ay isa bahagi na pinag-uulay nila ito yung tawagin natin ay pagtanggap sa pananampalataya. Pero hindi lang ako, hindi lang ako doon magsisimula. Kailangan yung panya yan yung susunod. Pananatili. Yun lang panya yun yung Jesus. Pananatili. Ito yung malaking hamon. Yung pananatili. Paano tayo mananatili? Sabi ko ng isang spiritual writer, ay kinakailangan natin panalinin yung pagkaunawa natin ng alin nung tinatawag natin grasya. Grasya. Kasi pag sinabi natin grasya, dalawa ko ang pinakabasihan ng grasya. Kung babalikan natin yung ating katisismo. Ano ito? Yung actual grace at yung sanctifying grace. Ang actual na grasya at ang grasyang nagpapabanal. Grasyang nagpapabanal. Bahagi ho. Sa atin kasi kumisa kapag sinabi mo grasya, pinagpapala ka ng Diyos. Ang dami mong grasya. Ang kalimutan pumapasok lang sa atin ng grasya din. Ano po? Material. Ano? Pwede rin yun. Kasi bakit? Saan papasok yun? Actual grace. No? Actual grace yun eh. Talagang actual grace. Kailang material grace. No? Pero actual grace pa rin yun. No? Bahagi yun na kung saan yung nakita natin. No? Pwede rin yung actual grace. Meron din naman actual grace na hindi material. Katulad ng halimbawa ng alin. Yung 7 gifts of the Holy Spirit. No? Pagkaunawa, kaalaman, kapayapaan, pampapasensya, kaya papabigay mo mas malako ang pagpapasensya, actual grace yun. Pero nakalimutan natin yung alin, yung sanctifying grace. Ang grasyang nagpapahanap. Yung grasyang tumutulong sa atin na maging banal. Yun ang huwag natin kalimutan. Katulad halimbawa ng alin, mga sakramento. May mga sakramento natin na pwede natin gawin. Katulad ng hindi lang paminsan. Yung binyag, minsan lang. Nagpapabanal talaga yun kasi ginagawa tayo banal, bilang mga anak ng Diyos. Pero bahagi ho, katulad halimbawa ng kumpisal. Yun ay pinagbabanal ka nun eh. Kapag ito ay nang-umpisal, walang duda yun. Sabi nga yun eh. Sabi nga ay, one confession is greater than a million exorcism. So, bahagi yun eh. Na kung saan ay makita natin, nagpapanayos ang demonyo yun eh. Kasi nawawala yung kasalanan yun. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Yung isa ko, palagi rin natin binibigyan ng diin. Ano yun? Yung tinatawag natin pagtanggap ng komunyon. Bahagi yun na kung saan ay makita. As long as, sabi nga natin, wala tayong madaling kasalanan. At tayo ay hindi tayo nakakain ng isang oras bago magkomunyon. So, yun ay grasyang nagpapabanal. Pinababanal tayo. Yung mga acts of piety, nagpapabanal din yun. Acts of charity, nagpapabanal din yun. Lalo-lalo na kapag hindi nakikita ng ibang tao. Pero kung halimbawa, tumutulong ka sa ibang tao, para makilala ka ng iba, para purihin ka, tumutulong ka.
Pero ang tanong ay, baka mamaya kaya ka lang tumutulong kasi ginagamit mo lang yun. Ano? Maaaring hindi yun nagpapabanal. Ano? Kaya, bahagi yun na kung saan ay makita natin na yung pagkilos natin ay isang pagkilos na kung saan ay huwag natin kalimutan na tumutulong sa atin na magpakabanal. Ano? Magpakabanal. Isa rin yun, ano? Alam nyo, sabi ko nga, noong last year, sinimulan din natin yung healing session. No? Kasi bahagi yun, no? Na pwede rin mong makatulong, no? Para tayo ay tulungan na maging bahagi. Para sa akin, malaki yung may tutulong noon, ano? Na makatugon, ano? Para yung ating sarili ay makita natin na dinadala tayo tungo sa daan ng kabanalan. Parang sabi natin na nananatili tayo kay Jesus. Nananatili tayo kay Jesus. Sapagkat sa oras na tayo ay lumayo kay Jesus, hindi tayo mananatili kay Jesus. Bahagi yun ang saan ay maging maliwanag. Kaya yun ang hamon ay pinapahandaan sa kanilang pagkakapat. Ang nananatili sa akin. At yung pananatili sa kay Jesus, may mga bunga. May mga bunga. Yung ipinahayag ko sa Ebanghelyo natin ay makatagawa ng mga kababalaghan. Yun ay prutas na. Pero the very fact na kung saan may makita natin natin ay ang pagtulong natin sa panawagan ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi natin saan ay nagdudulot sa atin namin ng presensya ng Diyos. Ang presensya ng Kanyang kabanatan. At ito ay maliwanag na nakita natin kay San Isidro. No? Si bakit? No? Alam naman natin ay every morning, no? Siya ay nagsisimba. No? Bahagi yun ng kanyang daily routine. No? Inuuna niya yung Diyos sa kanyang pagkilos na makatugon sa panawagan ng pumikapat. No? At matusin, hindi lang siya. No? Sabi nga natin, pati yung kanyang asawa. Ano? Ewan ko lang kung yung anak niya ay naging santo rin. Hindi ko lang, pero alam ko yung kanyang asawa. Ano? Ay itinalaga rin. Anong pangalan ng asawa ni San Isidro? Hindi mo alam? Nakalimutan niyo? Si Maria. Maria. So, hindi ko lang alam kung may second name siya. Pero alam ko Maria yun. So, paagi yun na kung saan ay makita natin. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Na kontrosin yung kapangyarihan ng pagpapamanatili natin kay Jesus. Na walang iba na kundi rin. Ating banal. No? Kasi nang biyaya lang sa kanya ito ng binyag. No? Tayo tinuturo ng mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay binigyan ng puting damit. At ang sinasabi ng pari, panatiling malinis at walang dungis ang damit na ito upang hindi natin pakinabangan sa kaluwalhatian ng buong may kapal. At sabi ko nga, itinalaga rin ang ilang mga bagay para tayo ay tulungan sa biyaya ng buong may kapal. Kaya rin po yan po rin po sa kung bakit ang isa sa mga kalimitang ipinapakanyaya ko ay huwag kayong maiyak na na yung pagkapahid ng langis ng mga may sakit, no? Ay napakahalaga mo noon, no? Yun ay yung pag-maintain, no? Na pamakita natin na pangangalaga ng simbahan na itong mga kabatid natin na mga may sakit ay madalaw natin, no? At mabigyan sila ng komunyon, no? Para masabi natin,
manatili ako kay Jesus. Hanggang sa muling sandali ng aking buhay.